Sinabi ng Batang Marcos na matagal na siyang nagtitimpi bilang respeto. Matagal na siyang nagtitimpi. Dito kay Sara Duterte bilang respeto. Ay buti nga, may natitira pa sa yung respeto ito eh. Ito matagal na palang nagtitimpi. In one word, wala na akong kapasidad. Ang utak ni Sara Duterte na manungkulan na matino sa ating Republika ng Pilipinas. Kung makikita nyo lang ho, maganda ang bihis. Tama ho, maganda ho. At kung makikita nyo, pa-smile, naka-make up pa. Tama ho, maganda. Pero yung kanyang laman ho ng utak ay hindi na maganda. Umaasa ang mambabatas na maayos pa rin ang mental health ni VP Sara. Kasi nga may tupak to eh. Hanggat nakaupo ito bilang isang vice presidente, hindi umaayos ang mental health nito. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Nako, ito. Gusto ko pong ibahagi sa inyo itong banat ni kagalang-galang anak ko ng ating Pangulong Bongbong Marcos na si Congressman Sandro Marcos ng Ilocos Norte. Ito pala ay matagal na ho nagtitimpi. At hindi na ho nakatiis at binanata na ho itong may tupak na si Sara Duterte. Karapatan ni Congressman Sandro Marcos na banatan ito dahil ito ay marami na ho ang ginawa na kalukuhan, katarantaduhan, kagaguhan na ginawa na walang batayan dito ho sa kasalukuyan nating Pangulong Bongbong Marcos. Ay ito nga ang latest eh. Dinamay ang kanyang pamilya hanggang sa kalululuhan na sapagkat lolo niya ito eh ni Congressman Sandro Marcos. Ay mantakin mo hukayin. Ano pa? Yung mga nakaraan pinagbibintangan. Ito din na may kagagawan sa magkakasangkot sila ng kanyang tatay na gumawa ng mga fake video na sangkot at gumagamit ng bawal na gamot. Itong kasalukuyang Bongbong Marcos, hindi yun nagsalita. Baka magkarapatan niya magsalita bilang anak, hindi rin siya nagsalita. Nirerespeto po natin yan. Doon sa mga nakaraang issue na ginagawang kalukuhan ni Sara Duterte. May ginagaling pa rin siya noon. Ng mga Marcos. Kahit anong gawin, ba't itong huli hindi na nakatiis? Ang kagalang-galang Sandro Marcos, anak ko ng ating Pangulo, na si Congressman Sandro Marcos ng Ilocos Norte. Diretsahan niyang binatikos tungkol dito sa issue din ng kanyang mental health. Hindi lang o taong bayan ang nagsasabi na ito ay may tupak. Napakainit yung usapin kahit saan kayo pumunta na ito ay may tupak talaga. Ito si Sara Duterte. Mga kaibigan, ito po gusto kong ibahagi sa inyo. Itong isiniwalat at sabi nga niya hindi na siya nakatiis, matagal na siya nagtitimpi. Pakinggan po natin ang pahayag ng anak po ng ating kasalukuyang Pangulo na si Congressman Sandro Marcos. Congressman Sandro Marcos, shoutout po. Eto, nako, tama lang ho at sinusuportahan ko ang mga banat mo dito, Congressman Sandro Marcos. Dapat nga ito eh, talagang dikdikin eh. Ito si Sara Duterte. Dali lang ho Mariing binatikos ni Presidential Son at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos ang mga naging pahayag ni Vice President Sara Duterte laban sa kanyang ama na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at lolo na si dating Pangulong Marcos Sr. Sa isang pahayag, sinabi ng Batang Marcos na matagal na siyang nagtitimpi bilang respeto. Matagal na siyang nagtitimpi.
dito kay Sara Duterte bilang respeto. Ay buti nga, tama natitira pa sa yung respeto ito eh. Ito matagal na palang nagtitimpi. Dangamat basa na rin ho ito. Bilang respeto na rin sa taong bayan, ay ayaw niya nang tahimik ko ito eh. Diba? Hindi ba sa ito bumabanat ng mga walang kabuluhan? That's why karapatan niya ho na banatan, bumatikos ngayon at binabatikos nga itong si Sara Duterte dahil sumusobra na eh. Itong si Sara Duterte, ito ba ay nagbabaliw-baliwan? Ay sa bagay, ang sintom ang lahat ho ng may sakit na depression o sakit sa pag-iisip. Yan ho ay makikita nyo ho, normal, lumalakad-lakad, nakikisalumuha sa mga tao. Katulad doon ni Sara Duterte, normal na nakikisalamuha sa kanyang mga alipores, bodyguard, sa mga reporter, may press conference. Pero ang lumalabas ho sa utak na yan ay kakaiba, negative ho. In one word, wala na akong kapasidad ang utak ni Sara Duterte na manungkulan na matino sa ating Republika ng Pilipinas. Kung makikita nyo lang ho, maganda ang bihis. Tama ho, maganda ho. At kung makikita nyo, pa-smile na ka-make up pa. Tama ho, maganda. Pero yung kanyang laman ho ng utak ay hindi na maganda. Yan po, ang tunay na ika nga po, yung galawan niya. Ganyan ho talaga kapag may sakit, na ayon ho sa kanyang galawan ay nababasa. Kahit nga ito si Congressman Sandro Marcos ay dinadalangin din niya na sana ay makarecover ito. Ay kahit din ho taong bayan ay dinadalangin ho na makarecover ito sa kanyang kinakaharap ngayon na mental health. Ito po ay issue, kaya lang ho siya ay binabatikos dahil nga ho marami niyang hindi dapat ipaliwanag. Hindi po ito personalan, mga mahal kong taga-subaybay. Ay siguro ho, ay hindi niya na makayanan dahil nga wala siyang maipaliwanag eh. Paano niya maipapaliwanag ang mga confidential fund at iba pang napakaraming pera na sandamakmak na kinu-question siya? Yan dali yung ipaliwanag niyan. Mga mahal kong taga-subaybay, kung siya ay transparent at hindi niya ito dinala kung saan. Kaya nga hindi niya maipaliwanag eh. Dahil nga yung kanya ay puro invento na mga sasabihin sa pagkapaliwanag na wala supporting dokumento. Tatanggapin pa naman yan. Diyan po sa budget deliberation ng hearing. Ay invento. Lumabas nga ito, nagnanakaw pa, na-resibo sa nakaraang hearing But hindi po yun ang ating main topic. Medyo napahaba tayo doon. Bigyan po natin ng highlight itong kay kagalang-galang Congressman Sandro Marcos na karapatan na batikusin itong si Sara Duterte. Ito pa ho. Sa Vice President, pero hindi na siya nakapagpigil na maglabas ng kanyang saloobin matapos ang pinakahuling banat ni VP Duterte. Anya, bilang anak ay hindi niya mapapalagpas ang sumusobra ng pananalita ni VP Sara laban sa kanyang pamilya, partikular na ang naging banta nitong hukayin ang labi ng kanyang lolo. Sinabi rin niyang bilang kinatawan ng Ilocos Norte, responsibilidad niyang sagutin ang anumang komentaryo ng pangalawang Pangulo na hindi katanggap-tanggap. Bilang kinatawan ng representative ng Ilocos Norte ay karapatan niya na magsalita ayon po kay Congressman Sandro Marcos. Kahit hindi ho siya congressman, ay napakalaki ng karapatan ni Congressman Sandro Marcos na magsalita tungkol dito dahil family issue dito ang ika nga po'y binabastos ni Sara Duterte. Lolo niya binabastos, tatay niya binabastos, maging asawa niya binabastos, asawa ng ating kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos. Alam niyo kung tunay ka ang politiko, Sara Duterte, matagal ka na sa politiko Matagal ka na sa politiko, ba't bobo ka pa rin sa mga
ika nga po galawan mo. Ang tunay na politiko, ayon po sa aking mga pag-research, hindi naman tayo nagmamalinis. Ang tunay na politiko ay kailangan hindi sinasama dito ang character assassination na usapin. Gagawin mo ng character assassination Itong si mga kalaban mo Hindi. Kung ano ang usapin, doon ka lamang mag-focus. Ay baba tayo dyan Mahirap. Dami ko dapat i-explain pa Ang bubo nito Sa bagay, hindi na natin hindi na tayo magtaka kung bubo ito dahil nga sa kanyang mental condition. Naniniwala din itong anak po ng ating Pangulo na si Congressman Sandro Marcos na talagang mayroon din po ito na usapin dito sa mental health niya. Ito pa po, mga kaibigan. Sa kanya at sa kanyang mga kababayan. Ayon kay Congressman Marcos, walang anumang sinasabing masama ang kanyang ama laban kay VP Sara at ay pinayuhan pa umano siya nito na huwag maghayag ng pagkadismaya. Gayunman, mas pinili niyang magsalita upang maipakitang may limitasyon ang anumang mga buwelta at mabibigat na salita laban sa kanyang pamilya. Sa kabila nito, umaasa ang mambabatas na maayos pa rin ang mental health ni VP Sara at makakahanap ito ng peace of mind sa gitna ng kinakaharap na mga issue. Maliwanag po mga kaibigan at maganda po yung payo ng anak po ng ating kasalukuyang Pangulo sa kanya na dinadalangin niya na sana'y maayos pa ang kanyang mental health at magkaroon ng peace of mind. Kahit ako ako ay dumadalangin din na ito'y maayos ang mental health ni Sara Duterte. Ito pa walang personality yung akin Bagamat binabatikos ko siya. At hanggang doon lang sa issue po ng mga usapin. But sa yung mga tinatawag na mga character assassination na wala na po sa usapin, hindi ko po sinasama yun. But kung ganyan ang kalakaran ng takbo ng pananaw sa politiko ni Sara Duterte, ito po ayon hindi ko naman sinasabi sa inyo na paniwalaan nyo ako. That is my public opinion. Kaya sabi nga ni Congressman Sandro Marcos na umaasa rin siya at dinadalangin niya na maayos ang kanyang mental health. Kasi nga may tupak to Hanggat nakaupo ito bilang isang vice presidente, hindi umaayos ang mental health nito. That is my public opinion. Hindi ko naman sinasabi na paniwalaan nyo. Karapatan ko na magbigay ng public opinion. Dahil ang may sakit ng mga depression ito po ay pumapasok na sabi nga ay may tama ng utak Lalong lalalaho ito kung patuloy at patuloy na magsiservisyo siya na vice presidente. Lalo lalala ito. Dapat kung ito ay magkaroon po ng aksyon, tamang aksyon ang ating gobyerno kung ano ang dapat gawin dito. At siyempre, katulad ng sinasabi ko itong si Sara Duterte balang araw magising tayo. Baka hindi tapusin ang termino nito, bumigay ito. Kusang bababaho ito sa pisto. Yun po ay aking public opinion kung palala ng palala ang kanyang mental health condition. Katulad nga po ang sinasabi ko sa inyo, may sakit na depression. Isang halimbawa, magandang kasutan, may make-up, nakikisalumuha sa kapwa-tao, but yung kanyang isip ay gumagalaw ng negative. Katulad ng sinasabi ni Sara Duterte, na paghukay sa bangkay, pagpugot ng ulo kay kasalukuyang Pangulo Bongbong Marcos. Bakit niya nasasabi yun? Di ba wala makapigil sa kanya? Waring may bumubulong sa kanya. Sakit nga di ba? Ay kung may bumulong sa kanya, bulungan niya ang kanyang sarili, dala po ng kanyang depression. Na bumaba ka na sa pisto. Ay baka ito tuluyang bumabaho. Dahil ang dahilan hindi niya makayanan ang mga nangyayari sa kanya. Nako
Ang dami ko pang dapat bigyan ng konting komentaryo dito. Kinulang na po tayo sa oras. Maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. At sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Bye-bye. Salamat.